Video pala to. Ulit-ulit, atras ka doon. So, isama ko na lang to sa upload maya. Okay. Mga idol, magandang umaga. Dito kami ngayon sa sa papuntang Paglitaw Falls. Hindi sana ako mag-vlog dito, kaya lang tinawagan ko yung asawa ko na nandoon nakasakay sa kotse. Nauna sila sa amin, tapos nandoon pa kami sa bahay. Nagmamadali naman ako, tapos ayan, kasama ko yung anak ko. Nakamotor kami kasi nandoon yung tabi dyan. Tapos nauna na sila, nandoon pa kami sa bahay. Nagtawagan kami kanina, nagmamadali kami. Yun pala, nandito na kami papasok ng Paglitaw Falls. Sila, nandoon pa sila sa Sampaloc. Dito sa Sampaloc Tanay. Kaya dito, tambay-tambay mo na. Maganda naman magtambay dito kasi maraming mga mahogani na puno. Nandoon na kami kanina, sobrang layo na namin. Tapos biglang nagkaroon ng signal doon banda sa may tulay, kaya bumalik kami dito. Hintayin daw namin sila. So update ko kayo yung pagpunta doon sa Paglitaw Falls. Maganda yung mga dinadaanan namin dito, kaya lang hindi ko na kinuhanan ng pagbablog kasi anong video, kasi ano nga, ginagamit ko tong cellphone Waze, kasi hindi pa ako nakapunta dito kasi doon sa papunta doon, tapos pakanan, Daranak, doon ko lang alam yung daan. Pero dito kasi, dito yung Hidden Lagoon at saka Kalinawan Cave. Maraming pasanga-sanga dito na daan, so first time naming dumaan dito. So hintayin lang namin sila. Diyan sila lalabas. Kung tama yung daan nila, kita-kita kami. So update ko kayo mamaya mga idol pag andyan na sila. Tapos yung pagbiyahe namin papunta doon. So mga idol, sasalubungin namin sila mga idol. Hindi nila natuntun yung location namin. Tapos mahirap yung contact namin kasi walang signal sila. Kami rin dito, mahina rin yung signal. Kaya babalik kami sa pinanggalingan namin. Malayo-layo na naman. Sabi dyan. Atras ka, atras. Babalikan namin sila mga idol. Medyo nahingal ako kasi nag-jogging kasi ako dito. Tagal-tagal na kami naghintay. Mula nung nag-start akong magbukas ng cam, sabi ko i-update ko kayo, pero hindi ko pa rin ma-update kung hindi balikan sila. Hindi lang natuntun kami. Baka hindi na, wala na sa map yung map nila. So babalik kami doon sa may bago kami pumasok dito, yung intersection ng Daranak Falls at saka dito papuntang Hidden Lagoon, Kalinawan Cave at Paglitaw Pool. Hindi na talaga kami nakita. May mga pasanga-sanga kasi nadaan. Usapan namin alas 6. Akala ko kasi hindi matuloy. Kasi kagabi mag-aalauna na ako nakauwi sa bahay kasi nagbiyahe ako sa Move It. Kasi kahapon alauna na po ako ng hapon nagbiyahe. Tapos yung kumpare ko nagsabi yun ng umaga na
maligo daw. Tapos bumiyahe kasi ako kahapon, kaya hindi kami nakapag-usap. Sa asawa ko na lang siya nagsabi na pagdating ko daw katukin siya. Nung pumunta naman ako sa bahay nila, actually ano lang, isang bahay lang kami, pero magkaiba yung pintuan ba, magkabila, sa kabila lang sila. Pagkatok ko doon, ano sila, tulog. Kaya hindi kami nakapag-usap. Tapos kanina nung nagising na ako, ayun, parang yan na yung kutsi na pula. Kanina yung nagising na ako, ay tama ba? Nagising na ako kanina, akala ko hindi matuloy kasi alas 6 na po mahigit. Ayun, nagkatok. Yan na sila. Yan sila. Ito na yun. Diretso. Dulo kaliwa. Oh. Yan na mga idol. Tira guys, update na natin to. Tuloy na to. Ouch, bumpy. Ouch, bumpy. Go. Mahirap. Sabi ko na ay hindi. Yan, nandyan yung mag-ina ko, yung inaanak ko, tapos yung lola niya, si Ate Edna, yung kumpari ko. Diyan. Go. Tayo. Una muna kami konti. Kita Manila kami. Mabagal kasi yun sila kasi lubak-lubak. Pero dito lang kami sa unahan. Yan na sila. Sa likod. Putol-putol kasi yung simento dito. Saka mababa kasi mirage yung sakyan. Ano, kita ba side mirror mga idol? Hindi makita. Unti, hindi ko makita. Ayun. Ayun na. Walang putol na to para mai-upload ko talaga to. Mahaba. Yun doon yung kung saan namin sila nakita, yun yung papasok dito papunta sa Paglitaw Pool. So kung didiretsuhin namin yon, mga 50 meters na lang, ano na yon, yung intersection ng papunta ng Daranac Falls. So bago ka diretso doon, kakanan ka, may nakalagay doon na to Paglitaw Falls, to Hidden Lagoon, at saka itong Kalinawan Cave. May kuiba yata din dito. Parang doon sa pinuntahan namin sa Mystical Cave naman, ang lawak pala doon. Munti kami himatayin doon mga idol. Kasi halos wala ng hangin. Sobrang lalim na yung pinasukan namin. First time ko makapasok ng kuiba na sobrang lawak pala yan sa loob. Ayun na sila. Sarap talaga patakbuhin tong Silans 150 mga idol. Smooth talaga ba? Kahit sabihin na mainit, hindi po nag-overheat ito. May radiator naman, normal lang talaga ito siyang mainit. Sa mga nagtatanong dyan kung bakit mainit, yun din, nagtaka din ako nung una. Pero no problem naman kasi nakailang beses na ako mag long ride nito.
ganun pa rin. Responsive, matulin, ma-smooth lang. So nothing to worry. Ayan sila, dahan-dahan yan sila dyan. Siksikan yan sila dyan mga idol. Kasi andyan yung driver ni pare, si paring Aljon, yung anak niyang isa, tapos yung mama niya, 4, tapos yung ina ko. 6 pala sila dyan sa loob mga idol. 6. Ayan o. Sa pupunta dito, ayan o, kakaliwa kayo paglitaw, tapos may Hidden Lagoon. Iwan ko lang yung saan papunta yan. Dito kami kanina kumanan. Oh, diretso. Saan ko pumunta dito? Dito na kami kanina mga idol. Naalala niyo dati guys. Hindi kami. Dito kami kanina. Ay doon sa unahan, sa paglagpas ng tulay. Dati ba? Dito, titingnan namin yan sila kung hindi ba sasayad sila dito. Hindi kaya sila sasayad dyan. Hindi mo dahan-dahan. Kaya. Yung Mirage ginawang pang trail. Dito yung tulay na sinasabi ko sa kanila mga idol, hindi nila natuntun. Yung tulay na walang tubig. Ayun oh. Doon may tubig. Pero dito sa kabila walang tubig. Dahil sa init na ba? Init ng panahon. Kailangan ko rin sumabay sa kanila mga idol kasi naubos na yung budget ko. Nandoon sa asawa ko yung pera eh. Siguro mga budget ko dito mga 400 na lang yata to. Maganda dito mga idol, malilim yung puno oh. Wow, para kang nasa hallway lang ba? Parang nasa jungle ka. Hallway. Forest. Sila babagal talaga yan sila mga idol kasi ito yung daan eh. Sana may ano sila dyan, yung panghiwa sa watermelon kasi may nadaanan kami doon sa Murong, may ano pakwan. Bumili ako doon, yung maliit lang. So ito na siguro yung paglitaw. Hindi na dito na siguro. 50 overnight 100, entrance fee 50, cottage 300, 400, 500. Kalinawan River pa man to, hindi pa man paglitaw. Oh, pag dito Kalinawan River mga idol, yan din yung view ng kuano, star sa kuan nila, maganda rin. Kalinawan River. Yan. Yung entrance fee 50, overnight 100, cottage may 300, 400, 500. So nagdepende sa laki yan. Maganda rin pala yung Kalinawan Cave mga idol. Kasi ganyan pwede siguro mangmana dyan. Ang layo-layo pa. Milk tea, may milk tea din. Andun mo pa sila. Kalapit na. So ito naman siguro yung daan kasi wala naman tayong nakita na sanga na daan. So sama-sama na siguro dito yung Kalinawan River at saka paglitaw.
Okay, sabay. Kala ko dito na yun. So may tubig pala dito. Ewan ko lang kung may dala silang tubig. Kami may dala kaming tubig, pero kunti lang. Wala na, may meron. Hindi mo anak, kumain ko ako. Hawak-hawakan niya. So medyo rough road nga lang dito mga lods. Pero carry lang kasi kahit mabagal ka, hindi ka mabilad sa init. Maraming mga puno. So paglitaw. So kakaliwa dito mga idol, may gate. Huwag tayong didiretso dyan sa may gate kasi ano yata yan, may construction site. I mean, ano ba yan? Quarry site. So dito tayo sa may Puput Bukal Tanay Nature Park. Ay, napaglitaw. Oh, sila matagal pa yung mga idol. Nakita ko ulo ng motor. Ay, sasakyan nila. Ulo. Wala pa, hindi pa nakaliko. So, hindi ko na alam dito kung ilan kilometro. Medyo malayo pa siguro kasi kanina parang nasa 12 kilometers yun eh. Tapos mabagal yung takbo namin, nagmukha lang malayo. Malayo na natakbo namin pero malapit pa talaga to. So 12 kilometers, sobrang layo yan kung ganito ka bagal lang yung takbo namin. So mula doon sa may pula na gate, dahil wala naman itong putol, may pasangan na naman dito mga idol. Puput Bukal. O, pag Puput Bukal, pakaliwa dyan. Tapos dito kanan tayo kasi paglitaw tayo eh. Ito tayo sa kanan. May swimming dito na pala yung lagoon. Sinasabi yung Quadernos Park Hidden Lagoon dito sa Tanay. Ayan na yung forma ng ilog mga idolo. So may entrance, yung parking area at entrance dito. Yan yung contact number 0907-806-6875. Yung contact number dito sa Hidden Lagoon dito sa Tanay Rizal. May FB page, Mary Chris Quaderno Hugo. Sana, diyan na sila. Wala pa. So marami pala ditong choices mga idol kung dito kayo pupunta. May Daranak, may Puput Bukal, may Hidden Lagoon, may Paglitaw, may Kalinawan River. Wala pa yung sasakyan, bagal talaga kasi rough road nga dito. So move forward na kami mga idol. Doon kami sa unahan dahil naka-vlog kami, so hindi naman siguro sila maliligaw kasi kunti lang yung distance. Oh, ito naman Kalinawan. Napakarami talaga dito. Welcome to Kalinawan Hidden Lagoon Paradise. So marami palang daanan tong kuan. Lala Bernados de Guzman. Ilang minutes na ba yung video natin? Wala pang may simbahan pa dito sa may Baliti. Tago kami, tago. Simbahan dito. Anong pangalan ng patron ng simbahan dito? Ayan, may malaking bato tapos ginawang simbahan. Napakaganda. Nature talaga. Tapos may Baliti. Ayan, ang ganda dito kasi mapuno. Ayan, ang simbahan. Salmong Tugunan. Sarado. Nandito. Maganda yung pagkagawa mga idol kasi ano, yung poste nasa bato lang oh.
Ayan o. Hindi ko lang alam kung ano to ng simbahan. Pangalan ng simbahan dito. Ano yung patron. So wala pa rin sila. So hintay-hintay lang muna kami dito saglit mga idol. So ikakat muna. Ayan na sila. Napakahan ako sa kotse na well, tapos parang Bilis-bilis. Mabilis yan. Maganda yung daan. mabilis din yan. Tapos mabilis yan. Nagdahan-dahan lang yung driver din eh. Kalinawan Cave. Nakita ko na namang signage ng Kalinawan Cave mga idol. Dito na po yung distal nyo. Saan na yung paglitaw? Diretso pa po yung paglitaw, sir? Opo, sir. Pwede rin dito. Pwede rin dito, maganda, pero maganda sa unahan. Paglitaw. Mas maganda doon, ilog kasi ito eh. Pero maganda rin yan, pero doon na tayo. Saan yan? Oo. Trail, nagtitrail kami dito mga idol, itong Lance at saka yung sasakyan ng kumpare ko. Yan. Mag-i-explore muna kami doon pre. Wala ka, lalaki ng lubak. Yun, ang paglitaw mga idol, malayo-layo din pala. Ayun, yung landmark San Roque Chapel, Sitio Rawang. Medyo malapit-lapit na yan, Rawang. Ano to? Signal siguro dito kasi nagsiselfone doon eh. So pag nakakotse talaga medyo dahan-dahan lang talaga ang takbo dito kasi yan o, kagaya nyan o, lubak yan, ay malaking mga bato ba. So sana sa mga namumuno dito sa lugar na ito, kasi tourist spot to eh, ang king yaman ng taga Rizal, yung taga Tanay. So dapat sana magkaroon ng budget ba na masiminto to itong lugar na ito, kasi mas maraming darayo
dadayo sa lugar na ito. Pero soon siguro masiminto rin to, kasi doon sa bungad ng papasok dito ng Daranak at saka dito simentado na eh. So kailangan kasi din ng malaking budget. So gaganda dito ang turismo pagka simentado na talaga, kasi yung sasakyan bilis lang, pero pag yung sasakyan na nakapunta na dito, so ito yung Paglitaw. Hindi ko alam kung saan yung Paglitaw. May bayad yata dito, tatanong tayo dito. Ayun, ito na yung Paglitaw. Yes po. Ano, may 6 pa kaming kasama. May bayad na dito sir o doon na? Environmental po. Magkano po? 20 per head. May kasama na po kaya sa loob? Po? May kasama na po kayo sa loob? Wala pa po. So may bayad ditong environmental fee, 20 per head. Pangalan po? Marby Mayula. Marby lang po. B Bravo Eco. Taga saan, sir? Taga saan po? Tagig. Tagig. Environmental fee dito po magbabayad. Ano, 20 Isa lang pesos po per kayo. head po. Ito pa. Hindi po kasama bata. Wala pong bayad sa environmental fee ng bata. Mga 13 pataas 13. po ang may bayad sa environmental 13 pataas. Marby, ano po, Marby. So pagpasok pala dito sa Paglitaw, mga idol, is may babayaran kayo ditong environmental fee, 20 pesos per head. So yung bata 12 years old below ay libre po, walang bayad sa environmental fee. Tapos dito naman sa may pool dito sa Paglitaw pool, 5 years old hanggang 12 years old ay 50 pesos yung entrance. Tapos 5 years old below is libre mga idol. Tapos yung 12 years old and above, ano na po, 100 pesos yung entrance. Yun po yung sabi doon sa nagbabantay. So mula doon pala sa sa entrance ng Paglitaw, hindi ko alam kung gaano kalayo to, pero akala ko dito na, pero may kalsada pa rin pala dito. Environmental fee. So sa DENR yan mga idol. Ano yung mga prutas? Kasoy. Kasoy pala yan dyan mga idol. Oh, may bunga oh. May mga bunga yung kasoy mga lods. Ito yung kasabayan ko yata kanina eh. Iba. Kasoy, may bunga oh. Ayun oh, may bunga. Hindi din tayo pwede mamitas dyan. Dito hanap-hanap lang ng parking. Ito na yon. Paglitaw Resort. Doon may information. So andito yung mga parking. Ang baba na. Ano ko lang pak? Ha?
pala yung ano. Inquire muna kami dito sa loob kasi marami na nga mga tao. Wala na daw yung bakanting cottage. Pwede daw yung upuan at saka magpa-install ng tent. Parang iba naman sana kita ko. Bakit literal na pool lang naman to? Parang pools naman ito. So may pools dito. Sana yung natural pool. Yung parang ilog lang. So sa baba siguro. Ito pala yung mga rock formation. Ito naman po dito, may pool at saka yung ano, yung spring talaga, yung bukal. Nakalagay po sa kabundukan. Ganda sana ito kung yung simento is yung puro ba, hindi yung ganito na may mga latang-latang. Sushoot yung paa mo sa hakbang mo, doon napunta sa parang butas. Dito yata yung sinabi na wala nang bakante. Sana may bakante para dito kami yung pwesto mga idol, kasi yung pool kasi ano na yan, very unique na masyado yan eh. Normal. Wow, ganda ng mga bato. So nauna na yung kumpare ko. Uy, may music. Ito na po yung Spring Resort. Ay, yung tubig medyo labo. Dito ayos naman. Pala ganito pala siya, tapos sinemento. Parang ilog lang sana maliit. Wala na kaming mahanapan na pwesto. Ganyan lang pala siya, tapos ginawaan ng parang swimming pool. Ayan. Dito na sila, excited yung baby namin. Yan, sa atid na maghuhugas dito para magagsigang kami. Tapos ito, ha? Meron? Nagbili ako? Prito. Boss ihaw, ayan, may inihaw kami. Tapos Praljo nagmarinate dyan para katapos ligo-ligo. So ito mga idol, andito kami sa aming cottage. Ay tent, 500 pesos po ang bayad namin dito. At relax muna kami dito ng aking kumpare. Tapos maya maya ay maliligo na rin ako mga idol. So binusover ko lang to mga idol kasi may tugtog mga idol, maka-copyright na naman. Sayang yung pagkakataon na nakakuha ako ng video sa lugar nito.
So ayan na nga yung aking asawa at anak, naliligo na sila. At first time ng baby ko na makasama sa ganitong banding-banding namin maligo mga idol. So sana sa susunod ay makasama rin sila ulit mga idol kung may mga kaganapan na ganito mga idol. So dito nga po pala mga idol ay maganda rin naman liguan dito mga idol kasi may mga mababaw lang na part ng liguan kaya pwede sa mga bata mga idol. At siyempre maraming mga puno, hindi po ganong mainit kaya perfect talaga to sa mga pamilya na naghahanap ng maliliguan ngayong tag-init mga idol kasi dito ay malamig-lamig din ang tubig mga idol at mahangin at maraming mga puno mga idol. So andito na nga kami kasama yung aking dalawang anak, naliligo kami dito mga idol. So dyan na area po mga idol ay medyo malalim-lalim po yan, hanggang liig ko po yan. Tapos sa ibabaw mga idol ay lagpas tao mga idol. So parang by level po yung lalim ng kanilang liguan dyan mga idol. Yan po ay natural spring po yung pool dyan mga idol. At meron din po silang swimming pool doon sa malapit sa entrance po. So maganda po mga idol. So mga idol, tapos na kami maligo at pauwi na kami, nakabihis na. So konting oras na lang ay go na kami kasi katulog na rin yung beef namin, napagod sa swimming din. So, Kailang ligo din to, tatlong lublog. Medyo malamig-lamig din dito. Tapos sa swimming pool. Tapos ano, di na yung pakwan. Pakwan daw ba? So mga idol, pauwi na kami. Nandoon na sila nauna at yung aking anak ay sinakay na doon sa kotse kasi baka makatulog dito. So susundan ko na lang sila, mahabol ko pa yun kasi mahirap naman yung daan, lubak-lubak. So mga idol, pauwi na kami. Pero ngayon ay mag-iisa na lang ako mga idol. Nag-iisa na lang. Dahil yung anak ko ay sumakay na lang doon sa kotse. So doon ko na lang ito puputulin kung saan ko sila mahabol. Pero bago yung makalabas dito sa highway, mahahabol ko na yung mga idol. Kasi dito hindi sila makabuhilo ng biyahe dito. Sarap mag-ride. Pira lang talaga kailangan mga idol para mag-enjoy. Hindi na kailangan malaking halaga. Basta kaya nang makapunta, may pagkain lang, pang cottage. Okay na, pang gasolina. So yung cottage doon is nagre-range sa 1.5. Yung ano, yung mga tent lang is 500. Kagaya yung sa ano namin, kasi wala na kami naabutan na cottage talaga, is tent na lang kami, tapos 500 po yung bayad mga idol. Mabilis sila idol kasi hindi ko na nakita sila dito.
Sabagay, mga ilang minuto rin ako na bago nakaalis doon. Siguro 5 minutes. Kaya malayo na talaga sila mga idol. Yun, okay lang ako matagalan mga idol kasi ako na lang mag-isa. Tapos yung mag-ina ko is nandoon sa kotse. So safe sila doon mga idol kasi pag aantukin hindi man mahulog. Dito sa motor kasi antukin yung anak ko mahulog. So maganda talaga may 4 wheels. Yung kumpare ko nagyaya, maganda talaga on the spot mga idol kasi natutuloy ba. Wala naman akong iniisip na maligo dito. Nanonood lang ako sa YouTube ko, balang araw mapuntahan din kita, pero hindi pa ngayon kasi nga ngayong May 26 is magbabakasyon kami kung luluubin ng Panginoon. Bakasyon kami doon sa Samar, sa lugar ng asawa ko kasi pista nga sa lugar nila ngayong 28 itong buwan. So ayun, nangyari ng biglaan. Kita lang kami ng kumpare ko. Sinabihan niya ako, ligo tayo. Nung ano yun, nung kahapon lang yun siya nagsabi, nung umaga. Kahapon ng umaga. Tapos ngayon na agad. Thank you din sa kumpare ko kasi naipasyal ko yung mag-ina ko na karating dito ba. Kasi gusto ng asawa ko yan at ng anak ko. Kaya lang wala kaming service na pwede kami makasakay na kami apat. Kaya andyan yung kumpare ko si paring Aljon. Shout out sa iyo pre. Maraming salamat. May 4 wheels kasi sa mga idol. Kaya ayun, doon na sumakay yung mag-iina ko. Mabilis talaga siguro patakbo niya mga idol kasi itong takbo ko na to hindi kayang takbuhin nung sasakyan nila kasi mabagal lang yun pero siguro iba na yung takbo nila ngayon pa uwi kaysa kaninang umaga na ano pa, yung papunta dito mabagal talaga, masyadong timing. Ngayon siguro mabilis-bilis siguro kasi hindi ko na nakita layo na kunti itong natakbo ko. Ihi naman tuloy ko nito mga idol, matagtag kasi rough road. Marami parang maliliguan dito mga idol kung pupunta kayo dito sa Paglitaw. Bago magpaglitaw merong Kalinawan River, maganda rin. Base lang din sa tarpaulin na nakikita ko. Siguro pag tag-ulan dito mga idol, maputik-putik din tong area na to. Ayan o. Nandoon na sila. Kita ko na mga idol. Paakyat na sila ng tulay. Doon na sila. Pero pag doon na yan sa simento, matuli na yan sila mga idol. Dito kasi mabagal yung takbo dito kasi malalaki yung bato, lubak-lubak. May ukay.
So landmark itong tulay. Tulay na may ilog na walang tubig. Karoon lang yan ng tubig siguro mga idol pag ano na, tagulan talaga. Pero ngayon wala. Whoop, 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 whoop. So ito na po yung pauwi. Bilis na po takbo natin dito. Exit to highway. So harap-road kunti, tapos dyan sa unahan is nakita ko na yun sa malayo mga idol tapos wala na naman. Bilis bilis ng patakbo ng kumpare ko talaga. Kasi dito ano na dito, simento na. Ewan ko kung saan kakain to. Kakain daw kasi may kakain pa kasi kami nakita mga idol. Saan aabutin ng gutom at may maganda-gandang pustuhan sa tabing daan, doon kami kakain siguro. Pero ako parang ayaw ko na kumain kasi busog pa ako busog ako sa pakwan. Tapos yung isang pakwan buo pa yon, dadalhin ko sana pauwi, inutusan ako mag video. Ayun, nalaglag, nabasag, iniwan ko na lang doon sa staff. Yan, dito simento pa to dito, pero bunga yung papasok. Bilis po patakbo niya. Sanayin kasi yan sa dito. Pasado na niya yung daan. Ako hindi pa kabisado ko dito. Yung mga mabibilis dito, yung mga lokal, sanay na sila kung saan sila dadaan.